20 years old pa lamang si Cynthia nang mapangasawa niya si Gardo. Isang gwapong tambay, ngunit tamad ito at walang diskarte sa buhay. Marami ang nangihinayang sa taglay na ganda ni Cynthia. May lahi kasi itong Chinese sa mother side, kaya bukod sa may pagkasingkit ang mga mata niya, maputi at makinis din ang balat ng ginang. Purong Pilipino naman ang ama ni Cynthia, pero minana niya rito ang tangkad. Kung 5'11" ang taas ng kanyang amang si Mang Gusting, si Cynthia naman ay 5'8". Kaya naman napakaswerte talaga rito ni Gardo na ito ang napangasawa niya. Hindi lang doon nagtatapos ang magandang katangian ni Cynthia. Gifted siya sa mga bagay na madalas pinagpapantasyahan ng mga kalalakihan. Maging ang mga kapitbahay nila at mga kaibigan ni Gardo ay yun ang palihim na sinusulyapan kapag bumibisita sa kanila. Subalit, kung gaano kaswerte si Gardo sa asawa, ay siya namang kabaligtaran kay Cynthia. Maituturing na kamalasan ang pagkakaroon ng asawang katulad ni Gardo. Gwapo lang ito, pero napakatamad at walang diskarte sa buhay. Isang araw, habang naglilinis si Cynthia sa kanilang bakuran, lumapit sa kanya ang kapitbahay nila na si Lola Iska. "Magandang umaga, Cynthia. Hindi bagay sa ganda mo ang maging tagatabas lang ng mga damo sa bakuran niyo. Abay, hindi naman sa pakikialam pero parang ganoon na nga. Ano ba ang ginagawa ng asawa mo at ikaw ang gumagawa niyan?" Tanong ng matanda. Napatingin si Cynthia sa matanda. Matagal niya na itong napapansin na nakatingin sa kanya. Alam niyang naawa sa kanya ang matanda. Lalo pa at nakikita nito na napakabatugan ng asawa niya. "Tama naman po kayo, Lola. Dahil magagalit talaga ako sa iyo kung hindi. Pero ito talaga siguro ang kapalaran ko, ang makapag-asawa ng tamad." Malungkot na sagot ni Cynthia. Napabuntong hininga naman si Lola Iska. Gustuhin man niyang tulungan si Cynthia pero wala naman siyang karapatan na pagsabihan ng asawa nitong si Gardo. "Hayaan mo, anak, matagal na kitang pinagmamasdan. Bukod sa napakaganda mo na, mabait at masipag ka pa. Darating din ang araw na magiging tunay ka ding masaya." Wika ni Lola Iska bago ito tuluyang umalis. Sinundan na lang ng tanaw ni Cynthia ang papalayong matanda. Napaisip siya sa huling salitang binitawan ni Lola Iska. "Sana nga po magdilang anghel ka, Lola Iska. Dahil pangarap ko din na maging tunay na masaya. Hindi man sa ngayon, pero sana balang araw." Bulong ni Cynthia sa sarili. 2 taon nang mag-asawa si Gardo at Cynthia noon, pero hindi man lang naghahanap ng trabaho si Gardo. Iniaasa niya lahat ng diskarte kay Cynthia para makaraos sila sa araw-araw. Isang gabi, habang naghahapunan silang mag-asawa, kinausap ng masinsinan ni Cynthia ang asawa. "Gardo, baka naman pwede ka namang maghanap ng trabaho. Sa ngayon kinakaya ko pa kahit papano, pero paano na kapag nagkaanak na tayo?" "Bakit? Palagi naman akong naghahanap ng trabaho. Nagkataon lang na palagi din akong hindi natatanggap. Alam mo naman, high school lang yung natapos ko." Sagot ni Gardo. Kapag ganon na ang sagot ng asawa, tumatahimik na lang si Cynthia. Pang-ilang beses na niyang kinausap si Gardo, pero sa huli, nauuwi lang sa pagtatalo ang usapan nila. Mabuti na lang, madiskarte sa buhay si Cynthia. Nagtitinda siya online ng kung ano-ano. Pero minsan, napapagod at nagsasawa na rin siya. Lalo pa at walang ibang alam gawin si Gardo,
kundi ang humingi ng pera sa kanya. Tapos, ibibili lang nito ng alak, ang pera, at aayaing uminom ang mga barkada nito. Hanggang isang ideya ang naisip ni Cynthia. Kung ayaw magtrabaho ni Gardo sa labas, bibigyan niya ito ng trabaho kahit sa bahay lang nila. Isang araw, namili ng mga materyales si Cynthia. Nagpagawa siya ng tindahan sa harapan ng bahay nila. Isang mini grocery ang pinatayo niya. Labis na ikinatuwa ni Gardo ang ginawa ni Cynthia. Ipinagyabang pa nito sa barkada ang asawa. Alam niyo mga pare, napakaswerte ko talaga dyan kay Cynthia, sa asawa ko. Bukod sa napakaganda na madiskarte pa sa buhay. Kaya kahit na wala akong trabaho, ni minsan, simula nung kinasal kami, ay hindi pa kami nalipasan ng gutom. Uwi ka ni Gardo. Nagkatinginan ang mga kainuman niya. Pagkatapos, sabay-sabay na nagtanguan. Oo nga pare, nakakainggit ka eh. Napakasipag niyang si Cynthia, kahit wala pa kayong anak. Doble kayod na yung ginagawa niya. Sagot ni Tirso. Samantala, napapalingon naman si Cynthia sa bahay kubo nila. Ginawa ng tambayan ni Gardo at tropa nito ang bahay pahingahan nila. Napabuntong hininga na lang siya at napailing. Umaasang sana magbago pa ang kanyang asawa. Kinabukasan, kinausap ni Cynthia si Gardo. Tapos na ang kanyang pinagawang tindahan at nakapamili na rin siya ng paninda. Gardo, dahil wala ka namang ginagawa sa araw-araw, pwede bang ikaw na ang magbantay sa tindahan natin? Masyado na akong busy sa mga paninda ko online para magbantay pa sa tindahan. Napakunot noo si Gardo at nag-iba ang timpla ng muka. Tila hindi nito nagustuhan ang sinabi ng asawa. Ano? Nagpatayo ka ng tindahan tapos ako pala ang pagbabantayin mo? Ayoko. Alam mo naman na mahina ako sa math. Baka malugi ka pa, tapos ako pa ang sisihin mo. Galit na sagot ni Gardo. Hindi makapaniwala si Cynthia sa inasal ni Gardo. Pigil na pigil siya na sumbatan ni ito at sigawan. Baka kung saan lang mapunta yung usapan nila. Pero sinubukan pa din niya itong kumbinsihin. Dalawa ang binili kong calculator, kaya hindi ka mahihirapan sa pagkukwenta at pagsusukli. Tapos bawat paninda, may nakalagay na presyo, kaya madali lang ang gagawin mo. Biglang tumayo si Gardo at walang paalam na umalis ito. Napaiyak na lang si Cynthia sa ginawa ng asawa. Sa halip na matuwa ito dahil may dagdag na pangkabuhayan na sila, baligtad ang nangyari. O talagang ayaw lang nitong mapagod at magtrabaho. Dinamdam ni Cynthia ang nangyari. Bagamat magkasama sila sa bahay, hindi niya pinapansin si Gardo. Lalo pa, napapansin niya na ng mga sumunod na araw, unti-unting nababawasan ang paninda niyang alak, delata at juice, kahit na wala namang bumibili. Hindi man niya mahuli o maaktuhan, alam ni Cynthia na si Gardo ang kumukuha ng mga paninda niyang alak at mga dilata. Kaya nang hindi na siya makatiis, kinumpronta na talaga niya ang asawa. Gardo naman, okay na nga 'di ba na hindi ka man lang nagtrabaho simula nung ikasal tayo? Pero alam mo kung ano ang hindi tama, ha? Yung ikaw mismo ang unti-unting umuubos ng mga paninda natin. Biglang natigilan si Gardo. Tumitig ng masama sa asawa. At sa isang iglap, namula sa galit ang mukha nito. So Cynthia, sinasabi mo bang ninanakaw ko ang mga paninda mo? Ikaw na ang may sabi niyan, Gardo. Hindi ako. Maraming gustong isumbat si Cynthia sa asawa niya. Dahil bukod sa napakatamad nito, ultimong pinagkainan nitong plato at paglalaba, lahat sa kanya inaasa.
Matagal na rin siyang napabayaan ni Gardo dahil maging obligasyon nito sa kanya bilang asawa. Kinatamaran na rin nito. May mga pangyayari na gustong mag-aya ni Cynthia. Pero bilang babae at may hinanakit nga siya kay Gardo, tinitiis na lang niya. Tao lang siya at normal sa isang may asawa na katulad niya makaramdam ng pangangailangan sa gabi. Kaya kapag nararamdaman ni Cynthia ang pag-iinit ng katawan, agad siyang naliligo upang maibsan ang pananabik sa bagay na yon. Isang araw noon, halos maghapon na malakas ang ulan. Kaya naman, hindi nakapunta ang mga barkada ni Gardo sa kanilang bahay para mag-aya ng inuman dahil sa magsusungit ng panahon. Inisip ni Cynthia na sa wakas, makakatabi niya ng hindi lasing ang asawa at baka sakaling kapag nakiusap siya rito na gawin ang bagay na kanyang kailangan, pagbigyan siya nito. Pero habang nagbabantay siya sa tindahan, nakita niyang lumabas ng gate si Gardo. Nakapayong ito at nakabihis. Kaya naman, agad yung tinawag ni Cynthia. "Mahal, saan ka na naman pupunta?" Eh di saan pa ba? Sa mga barkada ko. Masama ang panahon kaya hindi sila nakapunta rito. Kaya ako na lang ang pupunta sa kanila. Mahal naman, baka naman kahit ngayon lang, pagpahingahin mo naman yung atay mo sa pag-inom ng alak. Magpahinga ka na lang muna rito sa bahay at ipagluluto kita ng gusto mong ulam, yung buttered shrimp. Napangiti si Gardo at sinabing, Sige mahal, ipagluto mo ako. Uuwi ako ng maaga tapos magdidilig tayo mamaya bago tayo matulog. Uwi ka noon nang nakangiti at agad nang tumalikod. Kahit na naiinis, pinilit na lang ni Cynthia na mag-isip ng positibo. Natutupad ang asawa niyang si Gardo sa sinabi nitong uuwi ng maaga at pagbibigyan siya kinagabihan. Pasado 3:00 ng hapon, habang walang masyadong bumibili sa tindahan, dali-daling nagtungo si Cynthia sa talipapa sa unahan para bumili ng malalaking hipon na swahe. Pagdawi, niluto niya agad bilang buttered shrimp. Sa kanya tinakpan at muli nang bumalik sa tindahan. Sumapit ang 8:00 ng gabi. Wala pa rin si Gardo. Kaya nagsara na ng tindahan si Cynthia at kumain mag-isa. Naligo na rin siya kaagad at nagpabango. Pasado 10:00 na noong umuwi si Gardo. Lasing na lasing yon at basang-basa pa sa ulan. Kahit naiinis, nagpaka-mabuting asawa na lang si Cynthia. Inalalayan niya na makarating sa banyo para maligo at tinulungan na magbihis. Mahal, nakapagluto na ako ng buttered shrimp. Baka gusto mong kumain? Hindi na mahal. Pusog pa ako. Nagbabili ako ng 2 kilong litson kina paring Elmer. Kaya pusog ako. Nagpanting ang tenga ni Cynthia. Alam niyang 1,000 pesos ang 1 kilo ng litsyong baboy. Eh kung 2 kilo ang pinabili ni Gardo, ibig sabihin 2,000 pesos ang ginastos noon para lamang sa pulutan. Malamang, kumuha na naman ang asawa niya sa perang inipon niya. Humiga si Cynthia sa kama at naghihintay kay Gardo na nagpunta ng CR para magbawas ng tubig sa katawan. Noong pagbabalik na, sabi niya, "Mahal, paano yung pangako mo sa akin kanina na magdidilig tayo ngayon? Pangako mo sa akin yun, di ba?" Oo, gagawin natin yun. Sige na, mag-ready ka na. Kaya naman, dali-daling pumwesto sa gitna ng higaan si Cynthia. Agad namang sinimulan ni Gardo ang pangako. Pero 1 minuto lang ang tumagal. Natapos na yon at binagsak na ang katawan sa kama
sa tabi ni Cynthia. Halos mapamura ng malutong si Cynthia sa inis. Halos hindi pa nga siya nakakasimula. Tinulugan na siya. Napailing na lang siya at tumayo at nagbihis saka lumabas na ng silid. Muli siyang bumaba sa ikalawang palapag para mag-lock ng mga bintana at pintuan. Saka siya muling umakyat. Pero doon na siya sa kabilang kwarto nagtungo. Nag-on ng aircon at napabuntong hininga noong humiga. Ayaw niyang katabi si Gardo kapag lasing yon. Malibang sa malakas humilik, madalas pang bangungutin at sumusuntok habang tulog. At ayaw niya nang maulit na muling masuntok sa mukha habang mahimbing ang tulog niya. Ipinikit niya ang mga mata pero hindi mawala ang kanyang pagkabalisa. Kaya naman, napilitan na siyang gawin ang tamang solusyon para sa kanyang sarili. Noong makatapos, agad na rin siyang nakatulog. Kinabukasan ay balik sa dati ang asal ni Gardo at muling nakipag-inuman sa mga kaibigan. Hanggang sa isang gabi, pasara na si Cynthia ng tindahan nang biglang lumapit sa kanya si Ernesto. Isa ito sa barkada ni Gardo at matagal niya nang napapansin na palaging nakatitig sa kanya ang lalaking yon. Alam ni Cynthia na marami ang nagkakainteres sa kanya sa mga tropa ng asawa niya. Pero kahit minsan at kahit na nagkukulang sa kanya si Gardo sa bagay na yon, hindi man lang pumasok sa isip niya na hanapin sa iba ang kanyang personal na pangangailangan. Mas gugustuhin niyang gawin ng solo kaysa maghanap sa iba. Naniniwala siyang sagrado ang kasal at isang malaking kasalanan yon sa Diyos. Anong kailangan mo, Ernesto? May bibilhin ka ba? Sabihin mo na agad dahil magsasara na ako. Tanong ni Cynthia. Tumingin sa kanya ng malagkit si Ernesto. Alam kasi nitong lasing na lasing at tulog na si Gardo. Kaya siguro nilapitan niya to. Ngumiti ng makahulugan si Ernesto. Nalanghap ni Cynthia ang amoy alak nitong bibig. Titig na titig ito sa malulusog niyang harapan. Bagong ligo kasi siya ng mga oras na yon at isang manipis na t-shirt at short na tela ang suot niya lang. Ano kasi, Cynthia? Matagal na kitang gusto. Hindi na nagulat pa si Cynthia sa narinig, kaya hinarap niya ang lalaki at pinagsabihan. Pwes, nagkamali ka ng nilapitan, Ernesto, dahil hindi ako isang babaeng katulad ng iniisip mo. Kaya kung ayaw mong ipabarangay kita, o di kaya sumigaw ako ngayon, lumayas ka na sa harapan ko. Bulalas ni Cynthia. Nagmamadali namang lumabas ng bakuran ang lalaki. Tila nawala ang pagkalasing nito dahil mabilis itong tumakbo. Naiwan naman si Cynthia na inis na inis. Tila nananadya talaga ang pagkakataon. Kung kailan nakakaramdam talaga siya ng labis na pangangailangan, sa ganoong bagay, saka naman may lumalapit na tukso. Matuling lumipas ang mga buwan at taon. 8 taon ng kasal sina Cynthia at Gardo. Sa kasamaang palad, hindi pa rin sila binibiyayaan ng kahit isang anak. Nagpa-check up na sa OBGYN si Cynthia. Pero wala namang nakitang problema sa matris niya. Hinimok niya si Gardo na magpa-check up din. Ngunit singhal lang ang inaabot niya rito. Gardo naman, ang tagal na nating mag-asawa. Maayos naman ang buhay natin. Meron na tayong sariling bahay at mga negosyo. Anak na lang ang kulang sa atin. Bakit ayaw mong magpatingin sa doktor? Uwi ka ni Cynthia. Ngunit tila walang pakialam ang lalaki.
Ang tanging mahalaga lang dito ay ang halos araw-araw na pag-inom ng alak kasama ang mga barkada nito. Sa tingin ko, yung asawa mo ang may problema. Sabi mo nagpa-check up ka na at okay naman ang mattress mo. Ibig sabihin, yang magaling mong asawa ang may problema. Uwi ka ni Aling Paz. Si Aling Paz ay ang bantog na manghihilot at magtatawa sa kanilang lugar. Matagal nang nagpapaalaga sa hilot si Cynthia rito. Gusto niyang magkaanak pero ayaw makipagtulungan ni Gardo. Isang hating gabi, napunit ang katahimikan dahil sa malakas na sigaw ni Gardo. Napabalikwas ng bangon si Cynthia. Naabutan niyang namimilipit sakit ng tiyan si Gardo. Itinakbo niya sa ospital ang asawa at makalipas ang ilang oras, lumabas na ang doktor na sumuri kay Gardo. I'm sorry, Mrs. Pero may kanser sa atay ang asawa mo. Uwi ka ng doktor. Tila nabingi si Cynthia sa kanyang narinig. Bigla siyang nakaramdam ng panlalamig. Namalaya na lang niya na naglalakad na siya papasok sa kwarto kung nasaan ang kanyang asawa. Hindi maunawaan ni Cynthia ang kanyang sarili. Sinasilat niya ang sariling damdamin. Naaawa ba siya kay Gardo dahil sa malubhang sakit nito? O dapat ba niya itong sisihin sa pagiging talamak nito sa alak? Ano ang nangyari, Cynthia? Bakit ako nandito sa ospital? Naguguluhang tanong ni Gardo. Hindi magawang umimik ni Cynthia. Tanging pagluha lang ang kanyang ginawa. Kaya naman, nayamot si Gardo at sinigawan ng kanyang asawa. Yan, yung ugali mong yan ang nagpahamak sa'yo, Gardo. Hindi ka talaga titigil sa pag-inom hanggat hindi ka nagkakasakit. Ngayon sinisingil ka na ng pang-aabuso mo sa sarili mong katawan. Si Gardo naman ang natulala. Hindi niya maunawaan pero tila nahuhulaan na niya ang sakit niya. Tahimik na pumikit si Gardo. Animoy ninanamnam ang mga natitirang sandali kasama ang kanyang asawa. Matagal na, Cynthia. Matagal ko nang nararamdaman ang sakit na to. Ayokong makadagdag pa sa isipin mo. Kaya tiniis ko hanggang sa makakaya ko pa. Hindi magawang magsalita ni Cynthia. Nakatitig lang siya sa mukha ng kanyang asawa. Tama ba ang nababasa niya sa mga mata ni Gardo? Talaga nga bang nagsisisi ito sa lahat ng ginawa sa kanya? Lalo na ang kapabayaan nito sa kanya bilang asawa? Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan at mga pagkukulang ko sa iyo, Cynthia. Tanggap ko na ang mangyayari sa akin. Sana, kapag nawala na ako, makatagpo ka ng lalaking karapat-dapat sa pagmamahal mo. Umiiyak na wika ni Gardo. Halos 2 taon pang nakipaglaban sa kanser si Gardo. Bilang asawa, binantayan at inaalagaan pa rin siya ni Cynthia. Hanggang isang gabi, tahimik na umiyak si Cynthia. Iniwan na siya ng tuluyan ng asawa niyang si Gardo. 1 linggong ibinurol ang asawa niya. Wala namang problema sa gastusin dahil may malaking ipon si Cynthia. Umugong ang balita sa buong lugar. Naging laman ng usap-usapan ang biyudang ginang.